Bakit minsan abot kamay mo na yung pangarap mo pero nawawala pa ito sa'yo? Ito kasi ang kalimitang ginagawa ng mga tao. Nagtagumpay lang yung negosyo, akala mo kung sino na. Para bang hindi niya naisip na magkakaproblema siya sa negosyo pagdating ng araw. So, wala siyang iniisip kundi gastusin yung kanyang kinita. Bumili ng cellphone, bumili ng sasakyan, bumili ng bahay na hindi naman kailangan. At yung iba naman, nakahawak lang ng 1,000,000, akala mo milyonaryo na. Ayun, gastos dito, gastos doon, punta sa beach. Kinabukasan, ano ang mangyayari? Di, nga. Ito yung mga dahilan na nakikita ko sa ngayon. Nauuna kasi yung yabang mo kaysa pagyaman mo. At ito yung tinatawag nating lifestyle inflation. Dahil nababago yung pamumuhay natin sa dati nating nakagawian. Walang masama doon sa pag-i-improve ng buhay. Kaya nga tayo nagsusumikap, kaya nga tayo nagtatrabaho para ma-improve yung lifestyle natin at yung buhay natin. Hindi lang ng buhay natin, lahat ng mga taong nakapaligid at mahal natin. So, gusto natin silang mabigyan ng magandang buhay. Walang masamang mangarap ng ganun. Pero, ang lifestyle inflation ay may pros and cons. Kaya dapat maging matalino tayo at maging magaling tayo sa paghawak ng pera natin. Especially sa pera ng negosyo. Dahil ang kinitang ng negosyo ay dapat ibalik sa negosyo. Para ang negosyo ay lumaki ng lumaki at makapagbigay ng buhay na pinapangarap mo.